Mga biktima ng bagyo sa Myanmar nag-agawan sa pagkain sa China. Lalaking naipit ng 7 araw sa guho dahil sa lindol na rescue. Hello Kitty, itinalagang tourism ambassador ng Japan. At public toilet sa Belgium nilagyan ng video games. Yan ang World Patrol, hatid ni Vic De Leon, Lima. Nagpalipas ng gabi sa kalsada mga residente ng Sichuan Province sa China. Bunsod ng balitang tatama ang isang 6.7 magnitude na aftershock. Maging mga pasyente inilikas mula sa ospital. Wala pa ring humpay ang rescue operation sa pag-asang may mga maililigtas pang biktima. Inabot ng ilang oras bago na rescue ang lalaking ito na 7 araw na naipit sa guho. Libo-libo naman ang nagtipon sa Chengdu para mag-vigil para sa 34,000 nasawi sa lindol. Sa Myanmar, nag-agawan ang mga residenteng ito sa mga pagkain itinapon mula sa isang truck. Pahirapan kasi ang pamimigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Nargis dahil sa patuloy na pagharang ng military junta sa relief goods mula sa ibang bansa. 78,000 na ang patay habang mahigit sa 50,000 pa ang nawawala dahil sa bagyo. Itinalaga si Hello Kitty bilang tourism ambassador ng Japan. Nakabihis kimono pa ang mascot na 5.6 feet ang taas. Target nitong hikayati ng mga turista mula sa kalapit na bansang Taiwan, China at Pilipinas na bumisita sa Japan. Sa Belgium, patok ang mga pampublikong banyo na ito na nilagyan ng video games, kinabitan ng TV screen sa mga banyo at sensor sa mga toilet bowl. Makakapunto sa video game ang sino mang iihi sa toilet bowl. Lain itong maingganyo ang mga nanunood ng public concerts na gumamit ng banyo at umiwas sa pag-ihi sa kalsada. Vic De Leon, Lima, Patrol ng Pilipino. Ikinalungkot ng mga kapwa-kongresista ni Crispin Beltran ang kanyang biglaang pagpanaw. Pero kasabay ng kanilang pagluluksa, nangako silang tuloy ang labang sinimulan ng itinuturing na ama ng mga manggagawa. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. Nagluluksa ang buong Kongreso sa pagkamatay ni Anak Pawi's Representative Crispin Beltran. Pagbukas pa lang ng sesyon kanina, nag-privilege speech si Bayan Muna Representative Satoru Ocampo para magbigay pugay kay Cabel. Iniyukol niya yung kanyang buhay sa walang sawang pagtataguyod upang isulong at ipagtanggol ang interes at karapatan ng mga manggagawa. Ang sumunod dito ay 1 minutong katahimikan. At pagkatapos ay nag-adjourn na agad ang sesyon. House of Representatives, as an expression of the grief of the members, tomorrow we will pass a resolution of condolence. Ito ang opisinang hindi na mababalikan ni Cabel. Bakas sa mga mukha ng kanyang mga kaibigan ang kalungkutan at kapayapaan. Ang kinalulungkot lang ni Kaosang, kasi sabi raw ni Cabel, kung mamatay ako, gusto kong nasa aksyon ako, nasa rally. Hindi sa pagkamatay ni Cabel natatapos ang kanyang mga ipinaglalaban. Kasama ng mga uring manggagawa at mga kaalyado niyang kongresista, tuloy ang laban. Sa labas ng Kongreso kanina, bit-bit na mga militanteng grupo ang larawan ni Cabel para iprotesta ang taas sa singil sa kuryente. Isa kasi ito sa mga ipinaglalaban ng kongresista. Matatandaang si Cabel ang isa sa mga nagtulak na tanggalin ang Purchase Power Adjustment o PPA sa bill ng kuryente. Kasama rin si Cabel sa mga nag-file ng panukalang batas para tanggalin ang VAT sa singil sa kuryente na makapagpapababa ng 200 piso kada buwan. Supposedly ay kasama namin ngayong hapon si Cabel, si Congressman Crispin Beltran, subalit dahil sa kanyang aksidente kaninang umaga at kanyang pagpanaw ay hindi natin siya makakasama. Subalit isinama na rin namin yung kanyang pangalan bilang pagpupugay sa kanya at saka mahaba niyang kasaysayan. Cecil Lardizabal, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ngayon ni Sara Geronimo ang isyong nagpatango siya ng ilong. Excited din ang singing champion na makatambal ang paborito niyang gwapong aktor sa susunod niyang pelikula. Nagpapatrol, Mar Dumaway. Larawan ng mas mature na kagandaan si Sara sa magarbo niyang launch bilang beauty product endorser.
Maraming nagulat sa pagkakapili sa singing champion na ayon sa mga taga-Masid ay napanatili ang natural at malinis na imahe ng isang Pinoy sa gitna ng pagpipana ng mga starlet, dancers, singers at cover girls sa showbiz. 20 anyos na si Sarah pero pinapanindigan niya, wala pa siyang nobyo at mananatili raw siyang no touch, no kiss. Hanggang matagpuan niya ang kanyang prinsipe. Never been touched, never been kissed. Wala pa eh. Yan naman po kasi talagang hindi yan minamadali po, di ba? Gusto ko maging very, very special po yan. Talagang forever na. Ako gusto ko pag nagka-boyfriend ako, forever na eh. At saka ayokong umiyak. Ayokong masaktan. Nauwi tuloy sa biruan ang isyu ng tambalan nila ni John Lloyd Cruz sa inaabangang proyekto nila sa Star Cinema, kung saan aminadong kinikilig si Sarah. Hindi, syempre po, kayo ba naman ang makipaglapitan sa lalaki ng ganyan, di ba? Nang up close na. Oo, talaga na nabubungis-ngis ako sa kanya. Kahit na sobrang sikip na niya, napaka-humble at napakabait sa bawat taong katrabaho niya. Samantala, pagkakataon na rin ito ni Sarah para linawin ang isyong nagpareto isa ng ilong. Compliment po yun. Pero hindi po. Gugustuhin ko man po na gumanda ang ilong ko, kaya lang makaka-apekto po yun sa boses ko eh. Kahit anong mangyari talaga makaka-affect yun. So wag na lang. Pero hindi ako against sa mga surgery. Ano lang talagang kasi yung mami ko talagang lagi niya akong sinasabihan na be natural. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Susunod, unang tambalan nina Richard Gutierrez at Casey Concepcion, kukunan pa sa Greece. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.